assessment nyo po, siguro isama na natin yung day 1 hanggang sa kasalukuyan po dito po sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Well, from the get-go, sinabi ko na ito na nung naglabas sila ng schedule ang prosecution at nagulat ako na inuna nila yung Article 4. Alam ko na mahina itong kaso nila na ito. Because supposedly, pag maglilinya ka ng paglalabas ng mga articles of impeachment, you're supposed to start with the strongest, going to the weakest. Ang inuna nila agad ito yung grave threats. This is supposed to be the weakest of all their allegations because ito, ang involved dito is question of law. And the only reason I think inuna nila ito is because dito may available witnesses sila na pwedeng ipresenta. Ito yung mga NBI, so madali nila maipuproduce yan. At saka ang dali naman na ipipresenta nila dyan. They will just present the video. The real question there is that an impeachable offense? Because that is a legal question. So dito may problema na agad ang prosecution from the umpisa pa lang, both in legal arguments, also sa optics nito, masama agad ang pauna nila. At hindi nga tayo nagkamali, pero 3 days, isang testigo lang na naipresenta. And basically, pinag-uusapan dyan is, ang gusto lang nilang patunayan is that the video exists. Yun lang ang nais nila. And then, pinag-connect nila, they created their own narrative through the video. They threat daw si Bibi Sara Duterte. And then another video, sinasabi yung gusto niyang putulin yung leeg ni BBM. Kinonect nila doon, tumahi sila ng istorya. But people are not being fooled by this. Matatalino na yung mga tao ngayon, because of the social media. So I think over the past 3 days, after 9 hours of testimony, 3 days of impeachment trial, the prosecution has achieved very little pagdating sa Article 4 ng kanilang impeachment complaint. So they have a lot of catching up to do, but I don't know exactly how they're gonna do it kasi yung mga testigo nila ipipresenta basically will just be the same, parang paulit-ulit lang ito. I-dribble na lang nila i-dribble ito hanggang makahanap sila ng magandang ebidensya siguro or strategy insofar as Articles 1, 2, and 3 is concerned. So as of the moment, I think the defense is doing well for Sara Duterte. They are holding the line at I think the prosecution is going nowhere as of after 3 days of hearing. Opo, sa tingin niyo po, attorney, nakatulong din yung naging pahayag o pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros kahapon, lalo na sa panig ng depensa, though marami talagang doon na dapat ma-strike out agad yon, kasi parang yung pang-ending na yun na pag-de-decision na nila. Attorney? Nagja-jammer yata. Opo. Ulitin ko lang po, attorney. Yun pong naging pahayag ni Senadora Risa Hontiveros kahapon. Sa tingin nyo, mas nakatulong yon sa panig ng depensa kasi 'di ba nag-question siya na parang sinabi pa nga niya na walang crime na committed dito. Yes. Kumbaga ito po ba ay hindi nakatulong sa panig ng prosekusyon? Hindi talaga siya nakatulong. Although I think ang intention niya doon is to create a narrative at bigyan ng oportunidad ang prosecution na ilatag pa ng mas malinaw bakit itong Article 4 ay merong impeachable offense committed doon sa Article 4. But I think she obtained the opposite. Doon sa kanyang deklarasyon kasi siya na nagsasabi wala namang impeachable offense dito sa Article 4 so far. So I don't think siya tumayo para kampihan si DP Sara. Ang intention niya dyan probably is to aid the prosecution. Ang problema lang siguro is she doesn't know how to do it. Hindi niya alam eksakto kung anong gagawin niya. So tumayo siya, nagsalita without even understanding kung ano yung talagang dapat niyang
So, I think it backfired sa kanila yung ginawa nila. Na-admonish pa siya ng presiding si Chis Escudero. Siyempre, nag-object pa yung mga ibang senador na-highlight tuloy yung kamalian ng kanyang ginagawa. Buti pa hindi na lang siya nagsalita. Baka mas nagpabor pa sa posisyon ng prosecution niya. Opo, baka nasanay lang po during sa mga Senate committee hearing. Pero dito po sa isyong ito, needed pa ba na sa tingin nyo po na i-ere ang 2 oras na yung full video mismo or maglabas na lang yung depensa ng mga bahagi pa ng video kung saan pwedeng ma-establish yung konteksto kung bakit na banggit na bigkas yun ng pangalawang Pangulo po, Attorney? O pwede yun, Kaya lang, dahil nga ang ginawa nilang exhibit dito is the entirety of the video, may katwiran ang depensa na dapat panoorin yung entire video because dito mo makukuha yung context kung saan kinuha itong splice portion ng mga mahigit 1 minuto na out of the 2 hours na video, bakit ito lang ang kinuha mo na hindi naintindihan kung saan nanggaling yung statement at para maintindihan din ng mga makikinig kung meron ba talagang intention to commit o manakot yung great threat na sinasabi. That is an option for the defense and the prosecution cannot deny that because ilang nag-offer nitong ebidensya na ito. Now, if that will delay, kasi 11 days lang ang sila for the presentation of evidence dito sa prosecution, problema nila yon. But I think the defense has that option. Pero pwede rin naman nilang gawin yun of expediency, mag-splice din sila. Pero parang mahirap nga naman yung gawin if you're talking about the entire context of the press conference. At yun ang gusto nilang patunayan. Doon sa konteksto, pag tinignan mo, wala naman talagang great threats na ginawa si Bibi Sara. Opo, kasi kumbaga dito naman sumentro yung mga nila pagtatanong at pagkuha na sinasabing nagbanta ang pangalawang Pangulo, might as well i-play na lang yung buo. Less pa yung mga pagtatanong na lang siguro kasi heavily publicized naman yun na attorney yung mismong buong video. Oo nga kasi kaya nga sabi ko, parang alam nyo, useless itong presentation na ito ng video na ginagawa nila. Kasi the only evidence they have so far right now, ang pinapatunayan nila that the video exists. Ilang milyong Pilipino na nakapanood ng video na yan. And many Filipinos probably, they were not offended sa anong sinabi ni Sara Duterte. Mas marami pa yung humangan. Pinagmumura niya na ito, yung mga gusto magpapatay sa kanya. As in, Marcos, because of what they did to DepEd. So, insofar as itong apihan sa bar of public opinion, kasi sabi ko nga, alam yung trial na ito, 2 korte ito na pinagpipresentahan nila ng ebidensya. Isa, yung sa Senado. Second is the bar of public opinion. Dito po sa 2 na ito na korte, both in the Senate and the bar of public opinion, right now, I think the prosecution is losing. Yung presentation of this video does nothing to discredit the Vice President. Kasi halos lahat ng Pilipino napanood na yung video na yan. Oo nga po. No one, wala namang naiinis sa VP natin kay VP dahil sa ginawa niya yung video na yun. Actually, the opposite is actually happening. Kasi yung mga hindi nagmumura, natutuwa tayo, may tagamura tayo, di ba? We don't have to do it. Opo, So, nakakatawa nga po din yung yung naging post ng abogado rin na komedyante na si Attorney Edward Chico. Sabi pa nga niya sa Chico, kanyang sa kanyang post 5 hours ago, sabi ni Sara pag napatay siya, papatay niya si BBM et al. Naisip ko lang naman, ba't sila natakot? Ipapatay ba nila si Sara? Kung hindi naman, di ba ibig sabihin safe sila?
Kasi conditional yung naging pahayag. Tama. Kaya nga yan ang pinag-uusapan ngayon. Meron pang grave threats kung may condition. Diba? So, under the definition niya sa revised penal code, hindi mo pwedeng magkaroon ng kondisyon yung pananakot. Pag pinatay mo ako, papatayin kita. Paano ka papatayin ng patay na? Diba? it's impossible to happen. So, assuming na may inutusan ng vice presidente, mag-contract siya ng papatay, pag siya ay pinatay din, so what are you going to do to the vice president? Kasi wala namang criminal na conspiracy to commit murder. Merong conspiracy to commit treason, conspiracy to rebellion, conspiracy to commit murder. The murder has to be committed. Dapat, paano ka pa magko-conspire kung ikaw mismo ay patay na? So that's a problem.